Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. I hear soft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa na-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka mag-iwan ng loob, di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang somebody lang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Okay, another day, another Airsoft or Arca Airsoft for tonight. Okay, mga ka-Airsoft, review and unbox po tayo ngayong gabi, okay, ng mga unit na pahabol for shipping natin, no? Okay, shoutout po, Joel Salamanca of Daet, Camarines Norte. Hello, Sir Joel. Si Sir Joel, repeat na client na natin to, no? Way back nung nag-COD kami dyan sa lugar ng Bicol, yan sa lugar ng Camarines Norte. Kumuha siya sa atin, no? Actually, ito yung hindi ko makakalimutan to eh. Sinorpresa kami nito kasi pinagdala kami ng 5 box ng toasted siopaw, no? Nakakatuwa naman, first time ko natikman yung toasted siopaw niya, napakasarap po. Sir Joel Salamanca, so yung unit ng ating ka-Airsoft Sir Joel is a collector's edition pistol. Not the ordinary pistol na makikita niyo sa araw-araw. Collection niya, nakita raw niya sa TV, gamit ng isang action star, no other than Coco Martin, okay, no? Ito yung gamit ni Tanggol sa Batang Quiapo, okay? Ito, ganito eksakto, no? Itong ganito. So, this unit is a full metal unit mula ulo hanggang baba, no? So, inspired by a stainless outer, no? Nakikita niyo yung mga design niya, stainless yan. Pero yung laman loob niya is all alloy. So, full metal na matatawag to, no? Napakaganda nitong unit na to, not the daily pistol na makikita nyo sa araw-araw, makikita nyo. Talagang kakabiliban nyo, no? Hindi siya ganun ka-modern, actually classic na classic talaga siya. Kung mapapansin nyo yung front sight niya, fixed, no, na iron sight, as well as the rear sight niya, fixed na iron sight, no? So, conventional siya. So, pag sinabing conventional, makasinauna. Okay? Ayan, makikita nyo, mayroong hammer, may beaver, syempre, may trigger, may mag catch, may slide stopper, lahat naman kompleto. Kung ano yung nasa baril natin ngayon, nandun din sa kanya. Kaya lang, it's just that, medyo makaluma siya. Bakit? Number one,
makikita nyo, wala siyang rail. Okay, yan. Walang rail dyan. Di ba? Then, makikita nyo, ayan, single stock magazine. Full metal din. Maganda, mabigat, may kalakasan itong unit na to. May kabigatan na rin. At saka, mayabang, matikas, no? Hindi po siya budget meal tulad ng inaasahan ng iba. Siyempre, kung ganito kaganda yung ipipresenta sa inyong unit, don't expect na budget meal po ito, no? Itong unit na to, naka-upgrade ng 3, okay? Naka-fine tuning, naka-trigger job, at saka naka-hammer protection pad. Hindi pa siya naka-fix outer barrel kasi, tulad lang ng lagi ko sinasabi sa inyo, yung isang classic unit, pag i-Phoenix barrel natin, hindi na siya magiging classic. Parang magiging modern na siya. Diba? Not unless na i-request nung ka-airsoft natin na si Sir Joel Salamanca na, Big Man, gusto ko yung unit na ipapadala mo, i-fix barrel mo na. Pag ni-request niya, that's only the time na i-fix outer barrel nito. Since yung ka-airsoft natin is wala namang ni-request na i-fix outer barrel natin, hindi natin i-fix outer barrel. Okay? Kasi mawawala yung pagiging classic ng unit. Kasi, di ba? Kaya nga tinawag na classic, it is because sinauna siya. Ngayon, kung gagawin natin modern siya, naka-fix outer barrel, mawawala yung pagiging classic niya, no? Walang iniwan mga ka-airsoft, no? Halimbawa, yung mga unit na sabihin na natin na mga sasakyan na kotse na nung unang panahon, di ba? Normally yan ang mga wheel set niyan lata, bakal, di ba? So, yun ang original nila. Di ba? Tapos, di ba, awkward kung imamags natin sila. Di ba? Parang napakapangit kasi lumabas sila as steel rims. Di ba? Tapos, imamags natin, di ba, pangit? Ganon din sa barrel. Lumabas to, hindi naka-fix outer barrel, hayaan natin hindi naka-fix outer barrel. Maliban na lang kung i-request nung ka-airsoft natin na, Big Man, i-fix outer barrel mo na, that's the time na i-fix outer barrel natin. Okay? So, unit niya, napakaganda. Calibre 45 escualado, no? Sabi nga FPJ, okay? So, release the magazine. Press natin to. Okay, so, this is the magazine. Single stock magazine. Napakasarap, napakaganda. Okay, no? Press the valve. Pindutin ang valve, then saka tayo mag-i-spray. Okay, after that, dito rin tayo sa ilalim mag-i-spray. Okay. Ngayon kunin natin yung unit. Kasa natin, ilock natin manually, sprayan natin sa slide stopper. Sprayan natin sa nozzle. Huwag kalimutang maghahaya na hindi ka mag-i-spray, hindi ka gagamit ng silicone oil kasi yung silicone oil ang tanging magbibigay ng protection sa unit mo. Without the silicone oil, mas ma-advance yung wear and tear, mas mapapadali yung pagkasira ng unit mo. Okay mga cars of this unit is ano ba to? Compatible only with that one types of gas, the 12 kg. So hindi mo siya pwedeng lagyan ng 14, hindi mo rin siya pwedeng lagyan ng CO2, 12 kg lang. Upside down, then press down. Sakto mo, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang mga airsoft. Sobra-sobra na po yan sa isang puno. Okay? Kasi yung unit natin is naka-fine tuning and naka-trigger job na. Actually, yung 2 seconds na nilalagay natin is pag sa amin yung unit dahil naka-upgrade, umaabot ng 50 to 60 rounds. Yung 2 seconds. Pag yung unit mo hindi naka-upgrade, 25 to 30 rounds lang yan. Pero dahil upgraded to, umaabot po siya ng 60 rounds. Okay? Ngayon, lagay tayo ng bala using our speed loader. Hatakin po natin ito pababa. Then, put your right thumb, ayan. Atak pababa, then put your right thumb here para kung mabibitawan mo siya, hindi papalo yung spring dito kasi mga ka-airsoft, ABS plastic lang to, pwedeng masira siya. All the way, hatak pababa, then dito po ilalagay yung bala sa butas. Pump lang po natin mga ka-airsoft. Okay. Hindi na natin pupunuin mga ka-airsoft ha. Ito yung magazine, ayun na yung bala. Pasok. Kasa. Ready to fire, okay? Meron na ba akong video nito? Wala.
Wala, pero video mo na rin, oh. Huwag malikot, ha. Okay, go. Mga Airsoft, this is the 1911, the Drug Lord's Pistol. Firing po tayo. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Napakaganda. Okay, this unit is unit ng ating ka-airsoft, Joel Salamanca, our multiple repeat client dyan sa lugar ng Daet, Camarines Norte. Okay? Sir Joel, isang paalala lang, yung unit mo kung sakasakaling tapos mo nang gamitin, itatabi mo na, make sure wala siyang lamang bala. Huwag nyo pong bababaran at saka wala rin dapat lamang hangin. Okay? Itong unit na to, tulad nga ng sabi ko sa inyo, upgraded. Naka-fine tuning, naka-trigger job. Nagpaputok tayo, sabihin na natin 16 rounds yung kanina kasi hindi ko nabilang. 17, 18, 19, 20. O, naka-20 rounds na tayo. Nilagyan natin ng gas, 2 seconds, naka-20 rounds na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka-30 rounds na. Okay? 2 seconds na gas lang ha, 30 rounds na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaka-40 rounds na po tayo mga ka-airsoft. 2 seconds lang na gas ang nilagay natin dito. Nakaka-40 rounds na tayo. Bakit ganon? Kasi itong unit na hawak ko upgraded. Pag hindi upgraded, nako po, mamumulubi po kayo sa gas. Pero dahil upgraded po ito, matipid po siya sa gas. Ang gagawin mo na lang, maglaro at mag-enjoy. Okay? Tingnan natin, nakaka-40 rounds na. Baka umabot pa ng 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 rounds. Walang biro. Napakalupit, napakatipid na nito. So, may gas pa eh. Ang lamig-lamig pa. Tandaan nyo, pag nagpa-firing kayo, lumalamig yung magazine nyo kasi merong activity na nagagawa sa loob yung gas. So, hawakan lang natin, hayaan natin yung magazine ninyo ma-absorb yung heat na dala ng kamay natin para mag-melt down yung yelo sa loob at maging hangin. Okay? Tandaan ninyo, pag yung green gas sa loob is malamig, mabigat. Okay? Malakas siya consumption, malakas. Tapos mabilis siyang weak, no? Manghihina yung unit ninyo. Mapapakiramdaman nyo parang ang hina ng putok. Okay, nakaka-50 na tayo. Tignan natin, baka umabot pa ng ilan yan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 55 units. Ay, 55 rounds. Ang kaya niya. Yung 2 seconds. Paano kung ginawa natin 3? Paano kung ginawa natin 4? Mas madami siyang ipuputok. Okay? Unit natin ka-airsoft, Joel Salamanca. Pag itatabi na, make sure wala lamang bala at wala lamang hangin, passing ngawin. Okay. So, ito po. Ready for packing and ready for shipping. Batang Quiapo Edition, Coco Martin Series. Okay. Ready for packing and ready for shipping, Joel Salamanca. Okay, next unit natin. Siyempre, next unit is... Dali. Basa pala muna tayo. Okay. Okay, shoutout idol, sabi ni Franco Gallardo Gonzaga. Hello, sir. Shoutout po. Good evening sa'yo. Okay, next unit natin is unit ni Sir Matt Arispe. Sir Matt Arispe of Tanawan, San Joaquin, Legazpi City, Albay. Oy, Bicol pa rin to. Hello, Sir Matt Arise. Sorry. Let me correct it. Matt Arispe. No, not Matt Arise, no? Matt Arispe. Sorry po. Okay, pwede ba CC? Pwede ba credit card? Yes.
alam nyo naman po na tumatanggap po kami ng credit card, no? Kahit nasa Kaman, kahit nasa Tugigaraw ka, kahit nasa Sanchez Mira ka, Cagayan, kahit nasa Zambales ka, basta gusto mo magpa-credit card, tawag ka lang, pwedeng-pwede, no? Hindi mo kailangan pumunta sa store para mag-swipe, hindi mo kailangan gawin yon. Pwede ka mag-credit card. Tawag ka, okay? So, next unit natin, unit ng Cutting Care, so Matt Arispe. Okay, the 2011 is Staccato. Okay, yan. Sikat na sikat yung unit na to. Pa-shoutout, Pangasinan. Jason Tamolang Velasco. Tamolang ba? Tama ba ako? Jason Velasco, no? Pangasinan. Hello, sir. Good evening sa iyo. Okay, so, unit natin Airsoft. This is the 2011 is Staccato. Guwapo, mayabang ang dating, malupit ang dating, malakas kasi this is powered by a 2011 unit. So, Staccato, pinalitan niya yung STI. Okay, baka kasi magtataka kayo, bakit hindi ko tinatawag na the 2011 STI or TTI, wala na pong STI or TTI. Pinalitan na po ng Staccato. Okay, nag-rebrand na po sila. So, yung kumpanyang STI, wala na po yun. Okay? Staccato na po. Mayabang, malupit, matikas, caliber 45, replica, compact, napakaganda, napakasarap. Faling! Di ba? Di ba? Napakaganda. This unit is, masasabi natin na perfect sa lalaki, then kayang-kaya ng mga kababaihan. Kasi makikita nyo, compact siya. Actually, yung 5.1 ganito kahaba. Siya, 3.8, mas maiksi. Okay? Ngayon, mas maiksi. Halos kasi size lang siya ng Glock. No? Itong unit na to, full metal mula ulo hanggang baba. Itong unit na to talagang napakalupit. Talagang maaasahan. Tingnan natin. Okay. Talagang maaasahan siya. No? So, full metal unit, aluminum zinc, alloy zinc yung internals niya. Kaya compatible to into a 12 kg gas. Okay? Huwag na mag-a-attempt, huwag na susubukan na lalagyan ng 14 kg and CO2 para yung unit huwag pong masira. Alam niyo na, di ba? Ngayon, itong unit na to, talagang malupit siya kasi napakasarap niya sa kamay. 2011. Alam niyo naman ng mga 2011. Di ba? Naka-optic front. Okay, then high rise. Kung mapapansin nyo, not the ordinary low rise, no? Sorry. High rise yung front, high rise yung rear. Ngayon, itong unit na to, pwede nyong alisin to. Then, kung sakaling gusto nyo siyang i-upgrade, lalagyan nyo siya ng RMR sight, pwede. Ayun, naalis. Ayun, nabulot. Ayan. Ganyan. Pwede ha. Ilalagay nyo lang to dito, i-screw nyo lang. Ayan, ganyan, no? Ayan. Okay? So, talagang masasabi nating maganda ang kakahinatnan. Kasi, kung wala kang pag-upgrade sa ngayon, edi soon mo na i-upgrade. Diba? Sa mga susunod na araw na. Huwag mo nang isabay muna para makapag-purchase ka muna ng unit. Diba? The unit itself muna. Okay, makikita nyo, sakto-sakto sa kamay ko. Actually, sobra pala. No? Kasi malaki yung kamay ko. Actually, itong unit na to compact. Pero napakasarap nito. Papakita ko sa inyo FPS dito, no? Normally, ang isang FPS ng isang ganitong unit is, sabihin na natin, tatapatin ko kayo, 280 to 300. Tingnan natin kung ano yung nagawa, ano yung silbi na nagawa natin dito. Okay, this unit is a 2011 Staccato, naka fine tuning, naka trigger job, naka hop-up rubber, at saka naka hammer protection pad. Pero, hindi pa siya naka fixed outer barrel. Ayan, no? So, may kalog pa, no? So, kahit naman hindi naka-fix outer barrel, masasabi natin na okay to kasi branded unit to. Okay? Hindi ito yung mga China unit, ha? Okay to, branded unit to. Naka-design talaga sila for that. Ngayon, kung sakasakali lang na gustong ipa-fix outer barrel, pwede naman yon, di ba? On the future, pwedeng ipa-fix outer barrel. Just hope na wag lang hayaan na matindi na yung wear and tear bago ipa-fix outer barrel. Okay? Pero okay lang naman. Kung ayaw mo naka-fix outer barrel, walang kaso yun. Di ba?
Basta ang importante, masaya ka, makakapaglaro ka. Okay? Ngayon, number 1, press the valve. Oh. Lahat ng 3.8 ganito. Na-check mo? Yung 5.1. Hindi. Pero lahat ng 3.8 ganito? Oo. Check ka pa nga ng isa? Nagulat lang ako nung binuksan ko. Okay. Hindi dito yung lagayan ng gas. Nandito. Ayan, no? Output valve and inlet valve magkasama. Usually ang gumagawa ng ganitong design mga high-end unit. 3.8. Ayan, yan ano ba yan? Puro ano yun? Oh, dali. Check ka muna ng iba, baka may iba pang 3.8 diyan. Baka nagkamali lang ng box. Ano yan? 4.8. Check mo lang yung iba kasi wala pa namang actually unang buyer. Ay hindi, Sige, check mo na lang. Okay, no? So, nagulat lang ako. Ang gumagawa ng mga ganito, mga Carsoft, mga high-end unit talaga, ha? So, talagang mao-consider natin ito na high-end unit. Ito. 3.8 din yan. 4.8. Tignan ko. O, 3. Ay! 4.3 ah. Ba't ganun? May ba? Ang gulo ah. Check mo pa nga yung iba sa 5.1. Yung sa 5.1 dito ako naggas eh. O baka ano yan? Baka nagkapalit lang ng magazine yan. Yung una mong binuksan na yun, 3.8 yan. Oh, nasa ng magazine? Ay, nasa ng inlet? Oh, pagpalitin mo, nagkapalit yan. Oh, nagkapalit yan. So, ayun. Nandito. High-end dyan, no? Mga high-end ang gumagawa niyan. Okay? Number 1, press the valve, then spray. Okay, after that, kasa natin, then ilock manually, then spray tayo rito. Ang swerte ng mga naka 3.8. Okay, then dito. Ang buenas ng mga naka 3.8 mga ka-airsoft ha. Ang buenas nila, no? So, okay, so, lagay tayo ng gas mga ka-airsoft. 12 kg. Ayan ha. Himbis na dito tayo maglalagay. Ayan ha. Okay, sakto mo lang then press down. 1, missing now. 1, 2. O, 2 seconds lang, di ba? Kasi, yung unit natin is naka-upgrade. Ngayon to, chrono nga natin, tignan lang natin. Atakin to pababa, then put your thumb here, then lagay tayo yung bala. Talagang 3.8 lang. Yan, ano yan? Yan lang talaga. Ha? So, ang 3.8 ang nandito. Ang 4.3, 5.1 dito sa baba. Ganon. Okay, sige. Okay, at least alam na natin. Actually, ngayon ko lang nalaman, no? Hindi ko alam na ganun pala. Okay. Ngayon, chrono tayo mga Carsoft, no? Para maipakita ko sa inyo kung gaano kalakas to. Firing po tayo. Pasok, pasa. Ready to fire. Okay, firing po tayo. Firing! Ayaw. Sira na. Ilan siya? 3, pakita mo. 387. 387. Para sa ganito kaliit na unit, malakas na yan. Kasi ang normal na FPS nito is 280 lang. So, 380. So, plus 10. Okay, firing po tayo. Firing! Parang walang lumalabas, oh. 380. 380. Firing! 376. Okay. Mga Carsoft pa, ayun nga,
Aminin ko sa inyo, ang isang unit habang umiiksi, humihina ang FPS. Kasi yung travel, yung buwelo, short. Okay? Ngayon, para sa isang 3.8 unit, 3.8 lang kasi yung size nito eh. Napakalakas na nito. Kasi ang normal FPS ng mga 3.8 is 280 to 380 lang, 300 lang. Swerte mo na kung nag 320. Okay? Pero ito, 387. Jackpot ka na rito. Para sa isang ganito kalit na unit, ayun, tignan nyo. Pakita ko sa inyo yung size ng 5.1 ha. Halimbawa ito yung size ng 5.1. Actually, 4 point ano lang yata ito eh. Ayan. Oh, ayan. Yan ang size ng isang 5.1. Oh, di ba? Yung 1 inches na difference, malaking bagay po yun. Actually, yung 1 inches na difference, kaya kang bigyan ng another 50 FPS eh. So, kung 387 plus 50, 430 FPS, di ba? Okay, so, napakaganda. Sige, video tayo, video. Napakaganda nito. Ang liit-liit lang. Okay. Go. Mga Karsop, ang liit-liit niya. This is the 2011 3.8. Ulit. Mali. Okay, isa pa. Mga Karsop, this is the 2011 3.8. Ang liit-liit niya, tingnan nyo. Pero halimaw pumutok. Firing po tayo. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, magkano po 1911 magazine? Mag-PM po kayo. Magandang gabi sir, magkano po magazine ng G17? Mag-PM po kayo. Boss, ano recommend nyo for 10k budget? Mag-PM po kayo Sir Rudolph Pamintuan. How much ganyan 2011 is staccato? Mali spelling bossing, staccato. Hindi staccato. Okay, no? Elect manager, mag-PM po kayo, sir, para para hindi kayo subject ng scammer, okay? Magkano pinakamura? Ang pinakamura yung pinakawalang kwenta. Okay? Ayan ha. Pa-shoutout, Pangasinan. Okay. Yun. Mga Karso, pag kayong maghanap ng pinakamura, tandaan nyo lagi, yung pinakamura, pinakawalang kwenta yun. Diba? Bibili kayo ng motor, maghahanap kayo pinakamura. Alam nyo ba yung pinakamurang bibili nyo, hindi tatagal? Diba? Yung pinakamurang bibili nyo, nandiyan nagbabawas ng langis agad. Kabago-bago, nagbabawas ng langis ha. Kumakatok ang piston, kumakatok ang makina, diba? Tumatagas ang makina. Diba? Low quality. Diba? Pucha, isa kang padre de pamilya, nagpro-provide ka ng pangangailangan ng mga anak mo. Tapos bibigyan mo yung sarili mo ng bagay na pinakamura. Tandaan nyo, ang bagay na pinakamura, yan yung bagay na pinakawalang kwenta. Okay? Dito malalaman nyo yan sa Big Man kasi dito totoong sasabihin sa inyo. Diba? Hindi kayo bobolahin dito, hindi kayo papaikotin dito, hindi kayo papaasahin dito. Dito sasabihin namin yung totoo sa inyo. Bakit? Mga Kersop, lifetime warranty po kami. Pag hindi namin sinabi yung totoo sa inyo, yung proper maintenance, yung proper care sa unit, kutsa ang problema, lagi masisira unit nyo. Pag lagi nasisira unit nyo, lagi ninyong binabalik sa amin. Lifetime warranty. O, di ba? Kaya, mag-isip-isip kayo, no? Huwag kayong mag-stick, huwag kayong mag-stay dun sa bagay na pinakamura. Yung bagay na pinakamura, yun yung bagay na pinakawalang kwenta. Payag ka unit mo. Isa kang ulirang ama, hindi ka nagbibisyo, hindi ka nagsusugal. Talagang lahat ng kinikita mo, pinoprovide mo sa pamilya mo. Tapos, minsan ka lang bibili ng libangan mo, ng hobby mo, yung pinakamura pa ang bibilin mo. Kaya bang maatim ng puso mo yun? Hindi ba parang talong-talo ka sa buhay mo nun? Diba? Mga Arsop, pag-isipan nyo, no? Ang bagay na pinakamura, siya po yung bagay na pinakawalang kwenta. Okay? Manap kayo ng unit na talagang quality, no? Dito sa Big Man, lahat na mabibili nyo, quality. Naka-upgrade, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, hammer protection pad, at hapa rubber. Lahat yung upgrade na yan, nagkakalaga ng 9,000 pesos. Pero ibinibigay lang namin
pasok na sa unit ninyo. Okay? Mga Karsap, lahat po tayo nagmula. Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat sa inyo. Utang na loob ko po sa inyo yan. Ngayon sa mga hindi pa nag-share, kung hindi naman po napakalaking abala para sa inyo, share nyo po yung ating live video. At bago po ako umalis, gusto kong pakinggan nyo to, namnamin ninyo ang mensahe. Maraming salamat sa inyo mga Karsap. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat.